Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first joyful mystery is the Annunciation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace.
lahat ng mga Kristiyano. Iniaalay ko ang mga ito para sa mga hangarin ng ating mga obispo at ng mga apostol ng panalangin, lalo na ang mga ninanais ng ating mahal na Santo Papa ngayong buwan ng Disyembre. Ipanalangin natin ang mga katikistang tinawag upang ipahayag ang salita ng Diyos, na manatili ang kanilang lakas sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen. Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami na may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang na isulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa ating bayan. Patubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa. Makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen, Amen. mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin mo kami. San Antonio ng Padua. Panalangin mo kami. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Ngayon po ay ang ika-4 na araw ng simbang gabi. Para sa ating banal na pagdiriwang, ang mamumuno ay si Reverendo Padre Benito Azon. Simbang gabi ay parangal
pagdiriwang ng Paskong darating. Ang limon ay darating, kailan ba yun na magdidilim? Pagkat lagi na magdidingin ang liwanag ng Diyos sa atin. Masayang maganda at magpuri, manalangin ang may panalangin. Simbang gabi ang ating panalangin, pagdiriwang ng Paskong darating. Kung ating hinihintay, darating di na maliliman. Mga taong nasa kadiliman, ang tanay kanyang liliwanagan. Masaya, maganda at magpuri, manalangin ang may pananabik. Simbang gabi ang ating panalangin, pagdiriwang ng Paskong darating. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa simula'y sinaloob mo, O Diyos, kaligtasan ng tao. Sa takdang panahon ay tinawag mo, sampayang lingkod sa iyo. Halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina, halina Jesus, halina. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga minamahal na kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang sambayanan na nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Sa huling linggo ng ating paghahanda para sa Kapaskuhan, pagninilayan natin ang pagdadalang tao ng Birheng Maria sa ating Panginoon. At dahil sa kanyang pagiging bukas sa mga pangako ng Diyos at matatag na pananampalataya, naging perpektong halimbawa si Maria sa paghahanda sa pagtanggap sa manunubos. Sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang, hilingin natin na maitulad natin ang ating mga kalooban ayon sa kalooban ng Diyos, kasama ni Maria na ating ina. Kaya mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoon,
Ating ngayong bigyang papuri ang ating Panginoon.
Ama naming makapangyarihan, kasihan mo kami ng iyong pagmamahal upang kaming nakabatid sa pagbabalita ng anghel tungkol sa pagkakatawang tao ng anak mo, ay makapakinabang sa kanyang pagpapakasakit at pagkamatay sa krus, sa pagsapit namin sa pagkabuhay niya sa langit, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Bethlehem, Ephrata, bagamat pinakamaliit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang maghahari sa Israel. Ang pinagmulay buhat pa ng una. Ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na maghahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng haring yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon. Taglay niya ang kadakilaan ng pangalan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas, sapagkat ang haring yaon ay kikilalanin ng buong sanlibutan. Sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Pastol ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin, kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay iligtas at tubusin sa hirap. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ika'y manumbalik, o Diyos na dakila, pagmasdan mo kami mula sa itaas, at ang punong ito'y muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Yaong punong iyon na pinalagumot iyong pinalakas. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan. Ang lingkod mong mahal ay iyong ingatan. Yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, magbabalik kami, di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami pasiglahit, aming pupurihin ang iyong pangalan. Akitin mo, poong mahal, iligtas kami tanglawan.
Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebro. Noong si Kristo'y manang sa sanlibutan, sinabi niya sa Diyos, "Ang mga hain at handog ng mga hayop ay hindi mo ibig, kaya't inihanda mo ang aking katawan upang maging hain. Hindi mo kinalugdan ang mga handog na susunugin at ang mga handog dahil sa kasalanan. Kaya't aking sinabi, narito ako, O Diyos, upang tupdin ang iyong kalooban ayon sa nasusulat sa kasulatan tungkol sa akin." Sinabi muna niya, "Hindi mo inibig o kinalugdan ang mga hain at handog na mga hayop, mga handog na susunugin, at mga handog dahil sa kasalanan. Bagamat ito'y inihahandog ayon sa kautusan." Sa kanya sinabi, "Narito ako upang tupdin ang iyong kalooban." Inalis ng Diyos ang unang handog at pinalitan ng handog ni Kristo. At dahil sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos, nilinis tayo ni Hesukristo sa ating mga kasalanan sa pamamagitan ng minsang paghahandog ng kanyang sarili, at iyo'y sapat na. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Narito ang lingkod ng Diyos, maganap nawa ng lubos ang salita mong kaloob. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Hindi nagtagal at si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So tayo ay nasa ika-4 na araw na ng ating pagsisiyam. Malapit na tayong mga lahati. At
sana ay naalala natin yung aking sinabi nung unang araw, kung ano yung ating aabangan, ano ba yung pinupunto, ano ba yung gustong ipahiwatig sa atin ng mga pagbasa sa simbang gabi. At ito ring pinakapagdiriwang na ating ginaganap. Naalala niyo pa ba? Ano ba yung tatlong mahalagang bagay na maaasahan natin na tsak, na ating makakamit bukod sa mga personal ninyong inaasahan? Sige, review tayo. Una, tungkol sa pananampalataya. Diba? Malilinawan natin, mas maunawaan natin ano ba ang pananampalataya. At itong mga nakaraang tatlong araw, yung isang araw ay binakas ang salinlahi ng ating Panginoon. Kanino siya nagmula? Mula kay Abraham. Maraming mga kamag-anak ang inalala hanggang sa magkaroon ng katuparan ang pangako ng Diyos. Isa rin yun sa ating inaasahan kay San Jose. Dahil si San Jose ang nakalinya ng kamag-anak dugo ni Haring David. Katulad ng pangako noon ng Mesiyas manggagaling sa lahi ni David. Sa pamamagitan ni San Jose, natupad ang pangako ng Diyos. Hindi kay Maria. Iba yung dahilan bakit si Maria ang naging katuparan. Pero kung pag-uusapan ay ang banal na kasulatan, naging katuparan si Jose sa kanyang pagiging kalahi ni Haring David magmula kay Abraham ang naging daan para matupad ang nasusulat. At ganoon din sa ebanghelyong yon, ang mga kamag-anak o nasa lahi ni David, hindi lahat mga banal, hindi lahat mabubuting tao. Meron doon nangangalunya, merong mamamatay tao, may magnanakaw. Yun ay mga kamag-anak, mga nuno ng ating Panginoong Hesus. Pinatutunayan doon na kahit ganon, mapangyayari pa rin ng Panginoon ang kanyang kagustuhan at ang kanyang plano. At kahapon, anong ating ebanghelyo tungkol sa pag-iwas ni San Jose sa pananagutan, hindi dahil ayaw niyang managot, kundi dahil sa kanyang katuwiran, dahil siya ay matuwid, ayaw niya na pakialaman ang kalooban ng Diyos sa ating mahal na Birhen. Pero nagpakita ang anghel at ang sabi, hindi, Jose, kalooban ng Diyos na ikaw ay tumayo bilang ama ng dinadala ni Maria. See? So makikita nyo, yung mga temang yan ay paulit-ulit. No? It's a refrain. Para maalala natin na mahalaga ang pananampalataya, na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako, at ang lahat ay mapangyayari ng Diyos. Ngayon dumating tayo sa sandaling ito na pagkatapos malaman ng mahal na Birhen na siya ang magiging ina ng Diyos, anong sabi ni San Lucas? Hindi nagtagal, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Anong gagawin niya? Dadalawin niya ang kanyang pinsan na si Elizabeth, na nabuntis na sa kanyang ika-6 na buwan. Karaniwan, hindi napapansin itong sinasabing ito ni San Lucas. Pero mahalaga ito. Kung pag-uusapan ay ang mahal na Birhen at ang plano ng Diyos. Sabi ni San Lucas, ulitin ko ulit, hindi nagtagal, si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Merong magandang tanong dito. Bakit siya pupunta kay Elizabeth? At bakit siya nagmamadali? At hindi madali ang pumunta kasi nung panahon na yun, hindi naman sementado yung mga lugar. At ito, sabi, kaburulan. Sabihin, maraming mga bundok. Hindi magiging madali para kay Maria ang magbiyahe. Nang sa gayon ay mapuntahan at mabisita lang si Elizabeth. Sige, tatapon ko sa inyo ang tanong. Ano kaya ang dahilan? Bakit nagmamadali si Maria na bisitahin ang kanyang pinsang si Elizabeth, na noon, nasa kanyang pang-6 na buwan
na pagdadalang tao kay Juan Bautista. Ano kaya? Hindi ako pupunta diyan para magtanong. Baka mag-aalisan kayo. Ano? Dito na nga kami para magsimba eh. Pahirapan pa kami yung sumagot. Sagutin mo na, Father. Sige. Kung ang sagot nyo ay ito, Father, nagmamadali siya kasi gusto niyang patunayan na totoo nga yung sinasabi ng anghel. Ha? Kasi sabi ng anghel nung sinabi sa mahal na Birhen, ikaw ang magiging ina ng anak ng Diyos. At bilang patunay, yung iyong pinsang si Elizabeth ay nagdadalang tao. Ang balita doon ay dahil si Elizabeth ay una, matanda na. Matanda na si Elizabeth. Pangalawa, baog. Kaya kung ikaw si Maria, matanda na yung pinsan ko ah. At baog yun ah. Bakit biglang magdadalang tao? Well, sabi nga natin kanina, walang di mapangyayari ang Diyos. At yun ang sinabi ng anghel sa kanya, walang imposible. And maybe, posible, di ba? Gusto talagang patunayan ni Maria na totoo yung sinasabi ng anghel. If that's your answer, pwede na. Pero alalahanin natin na nung pumayag ang mahal na Birhen na maging ina ng Diyos, yun ay kanyang pagpapahayag na ng kanyang pananampalataya. There alone, sa sagot na lang na iyon, di mo na matatawaran ang pananampalataya ng mahal na Birhen. But still, it's a logical answer. Okay. Another answer. Father, kaya siya nagmamadali dahil ka-6 na buwan ng buntis o nagdadalang tao, kailangan nun ng tulong. Matanda na eh. Kaya nagmamadali si Maria para tulungan si Elizabeth sa kanyang pagdadalang tao. Well, pwede. Pero alalahanin mo na si Maria mismo ay nagdadalang tao. Maselan din yung kanyang kalagayan. At malamang, marami namang kamag-anak si Elizabeth. Marami siyang kamag-anak na pwedeng mag-alaga sa kanya. Kaya, well, it's possible, but maybe not really plausible, ika nga. Okay, pangatlong dahilan. Father, nagmamadali siya kasi hindi niya makimkim sa kanyang sarili ang magandang balita na siya ay magiging ina ng anak ng Diyos. Di ba? Di ba pagka meron tayong isang alam na balita na talagang makagigimbal, anong tendency natin? I-share. Ginamit ko yung i-share kasi ayaw kong sabihin i-chismis. Pero pwede na rin. I-chismis. No? Di ba? Mahilig nating mag-chismis eh. Pag meron tayong alam, no? Sasabihin natin, atin lang to ha. Tayong dalawa lang ha. Alam mo ba na gano'n, di ba? Yun naman pinagsabihan, hindi rin niya yun makikimkim. Kukuha rin na isang tao yun. Atin lang to ha. Ganun din sasabihin ng isa hanggang sa before you know it, alam na ng lahat. Minsan ginagawa ko yan dito sa parokya. Pag may gusto akong ipakalat sa buong parokya, sasabihin ko yung mga servant, atin lang to ha. Yun. Sinabi ko, sigurado alam na hanggang doon sa kaduluduluhan. Kasi mahilig tayong mag-chismis. Pero merong magandang value yung chismis. Kapag ang chinichismis mo ay mga magagandang balita. Katulad nito ni Maria. Gusto niyang ibahagi kay Elizabeth, totoo, na yung ating inaantay bilang mga Hudyo, ng Mesiyas ay darating, nangako ang Diyos, natutupad ang pangako ngayon dahil nasa sinapupunan ko ang Mesiyas. At si Elizabeth din ay siguro kanya ring mapapatunayan na totoo nga dahil nga isinilang niya ang maghahanda sa daraanan ng Panginoon. So if you have that answer, very good. Magaling. Dahil nakikita natin ang magandang layunin ng Ebanghelyo. But I'll give you another answer, a last reason. Ano yung isa pang dahilan?
nalaman, nadiskubre, napagtanto ni Maria yung kanyang misyon. Ano ba yung papel na gagampanan niya sa plano ng Diyos ng kaligtasan? Mahalaga ito kasi usually tayo self-centered. Meron tayong sariling kwento na tayo ang bida, tayong scriptwriter, tayong direktor, nakasentro sa atin. Pero dito kay Maria, hindi niya naisip yon. Ang nasa isip niya, ang kwento ng Diyos. Ano ba yung papel niya sa kwento ng Diyos? Alam niya, hindi siya ang bida. Katulad ni San Juan. Alam nila na hindi sila ang bida, na ang direktor ay ang Diyos, ang may kwento ay ang Diyos, at ang may layunin ay ang Diyos. Ano ba yung papel na ginagampanan sa buhay? Isa yan sa dapat nating itanong din sa ating sarili. Kasi yan ang natagpuan ni Maria. That's why, immediately, nagmamadali siya, ginampanan niya yung kanyang papel. Sa buhay natin, alam nyo, may 3 tanong na dapat nating sinasagot. Ano yung tanong na yon? Basic. Sino ako? Natanong mo na ba sa sarili mo yan? Sino ako? Yung tanong na ito, hindi lang sinasagot ng pangalan. Hindi lang to sinasagot ng address. Hindi lang to sinasagot ng gulang. Malalim ang pinanggagalingan ng tanong na ito. Have you ever asked yourself, sino ba ako? Diba? Kaya nga may kanta, hiram sa Diyos ang aking buhay, etc. Pangalawang tanong, ano ba ang papel ko sa mundong ito? Ano bang layunin ko? Para saan ba ako nabubuhay? See? It's a very important question. And the third question is, ano ba yung hantungan ng buhay ko? Dahil mahalaga sa atin na pagkatapos ng buhay dito, saan ka pupunta? At sana ang sagot ay, ako ay nilalang ng Diyos at ako'y nandito para gampanan ng papel na ibinigay sa akin ng Diyos at manawari pagkatapos nun, humantong ako kapiling ang Diyos. Kaya pumapasok dito yung sinasabing mga bokasyon, mga pagtawag. Di ba may 3 bokasyon? Mag-asawa, maging reliyoso, at maging single. Alam niyo, sa mata ng Diyos, pare-pareho ang antas ng mga bokasyon na iyan. Hindi lamang ang pagpapari sa pag-aasawa at pagiging single. Pare-pareho po tayo ng level. At hindi rin kawawa yung mga single na para bang sinasabi natin na nilalang tayo ng Diyos para mag-asawa. Kaya nga tinatawag natin yung mga single, mga matandang dalaga at matandang binata. Ang sakit, ano? Mga matandang dalaga. Parang kawawa sila sa buhay. Kagabi, natawa ako sa sarili ko kasi may isang babae tumanggap ng komunyon. Naka-t-shirt siya. Medyo may edad na. Ano nakalagay sa t-shirt niya? No boyfriend, no problem. Pero may edad na siya. Sabi ko, okay, tama-tama dun sa homilya. No boyfriend, no problem. Kung tinawag ka para maging single, so what? Di ba? Hindi naman tayo sayang kung hindi nag-aasawa. Parang sinasabi minsan sa mga pare, bakit ka nag-asawa? Yung pogi-pogi mo, ba't ka nagpare? Ang ganda-ganda lalaki mo. Wala pa nagsasabi sa akin yun, bakit ganun? Ba't ka nag-asawa? Sayang. Na para bang yung pagpapare, dun lang sa mga hindi kaya mag-asawa? But compared to what I'm doing sa mga mag-asawa, mahirap magpatakbo ng parokya. Yung isang may asawa, pamilya lang ang patatakbuhin niya. Hindi ko minamaliit. Pero di ba? Yung kakayahan na magpatakbo, mag-manage ng isang pamilya, kumpara mo sa pagmamanage ng isang parokya. Anyway, the point is, kailangan mong alamin, ano ba ang papel mo sa buhay na ito? Katulad ng pagkakatanto ng mahal na Birhen at pagkakatanto din ni Elizabeth. At sila ngayon, nagsasama dahil sila'y nagdadalang tao sa 2 mahalagang karakter sa kaligtasan upang gumanap dito sa drama na ginagawa ng Diyos
It is God's story. And that's why God is the director and God is the lead. Siya ang bida, hindi tayo. At sana, ito nga yung ating maging take away sa pagdiriwang na ito. Sa ating pag-uwi, isipin mo, sino ka ba? Ano ba yung papel na ginagampanan mo dito sa mundong ito? At saan hahantong itong ginagawa o buhay na iyong ginugugol base sa papel na ginagampanan mo? Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lala ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Idalangin natin sa Ama na tulad ni Maria, maging bukas at handa ang ating mga puso at isipan sa nalalapit na pagdating ni Jesucristong ating manunubos. At sa bawat panalangin ating itutugon, Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ni Birheng Maria, nawa ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at diakono ay maging bukas sa pagdaloy ng banal na Espiritu upang magampanan nila ang kanilang tungkuling naaayon sa kagustuhan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Katulad ni Birheng Maria, kilalanin nawa ang mga namumuno sa pamahalaan, ang kilos ng banal ng Espiritu upang magabayan sila sa bawat desisyon sa buhay at sa kanilang pagiging tagapaghatid ng katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga dukha at nagigipit, mga nag-iisa at napapabayaan, maramdaman nila nawa ang pagkalinga ng Panginoon sa tulong ng mga taong nagmamalasakit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Para sa mga nurse, doktor, at iba pang nangangalaga sa mga may karamdaman, gabayan at patatagin nawa sila ng Espiritu sa bawat pagsubok ng kanilang kinahaharap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Patuloyin nawa ng Panginoon ang lahat ng mga pumanaw sa kaluwalhatian ng kalangitan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Tahimik nating idalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng biyaya, dinggin mo kami. Dinggin mo ang aming mga panalangin, O Diyos Ama. Tulad ni Maria, dulutan mo ng galak ang aming mga puso upang matanggap namin ng buong sigla ang inyong dakilang anak. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong anak kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Pasasalamat at papuri, ihanda puso
Manalangin kayo mga kapatid upang yung ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga alay naming nakahain sa iyong dambana ay pabanalin nawa ng paglukob ng banal na Espiritu na pumusbos sa sinapupunan ng mahal na Birheng Maria upang magdalang tao at magsilang sa iyong anak na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Nasa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang pagsusugo mo sa Kanya ay pinahayag ng lahat ng mga propeta. Ang pagsilang niya ay pinanabikan ng mahal na Birheng Kanyang inang tunay sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Ang pagdating niya ay nilahad ni San Juan Bautista sa kanyang pagbibinyag. Ngayong pinaghahandaan namin ang maligayang araw ng kanyang pagsilang, kami nananabik at nananalangin lubos na makaharap sa kanyang kadakilaan. Kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, niabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakagagaling na turo o na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas namin kami ay iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
kapayapaan ng Panginoon ay sumainyong lahat. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Komunyon Espiritual. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita na higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, ikaw ay hindi ko matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok sa aking puso. Niyayakap kita na parang naririto sa akin at pinagkakaisa ko ang sarili sa iyo. Huwag hayaang mawalay ako sa iyo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, namin ang pinagsaluan ng piging na nagbigay buhay. Habang papalapit ang dakilang kapistahan ng Pasko, lalo nawa kaming makinabang ng may pananabik sa pagiging marapat sa pagdiriwang sa pagsilang ng anak mo, na siyang namamagitan magpasawalang hanggan. Magsiupo po sandali para sa mga announcements. Bilang tugon sa panawagan ng ating Arsobispo Jose Cardinal Advincula, magkakaroon po tayo ngayon ng second collection bilang tulong natin sa mga nasalanta ng Bagtong Odette sa Visayas at Mindanao. Ang stewardship program ng ating parokya ay magandang paraan ng pag-aalay ng pasasalamat ayon sa ating mga natanggap na biyaya mula sa Panginoon. Makipag-ugnayan po sa Stewardship Friendship Table sa harapan ng simbahan o sa parish office para sa inyong mga pledges. Ang mga misa po natin sa darating na Kapaskuhan at Bagong Taon ay ang mga sumusunod. December 24, Christmas Eve Mass ay 8 p.m. at 10 p.m. December 25,
Christmas Day ay Sunday Mass schedule. December 31, New Year's Eve, 10 p.m. January 1st, New Year's Day, Sunday Mass schedule. Magkakaroon po tayo ng raffle for Kusina ni San Antonio. Ang ticket ay nagkakahalaga ng 20 pesos. May pagkakataon po tayong manalo ng 20,000 pesos. Ito ay proyekto ng St. Anthony Parish Credit Cooperative. Makipag-ugnayan sa friendship table para sa mga karagdagang detalye. Nakatulong ka na, may panalo ka pa. Available na po ang Sabbath Daily Reflection Book sa Parish Office. Maganda po itong pangregalo ngayong Pasko. Ngayon po ay pasalamatan po natin ang sponsor ng ating banal na misa ngayon, ang Ministry of the Word. Maraming salamat po. Magsitayo po ang lahat. Sumainyong Panginoon, At sumayo. palain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sa ating pagdiriwang, mayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O San Antonio, pinili ka ng Diyos na ipabatid sa daigdig ang iyong kabanalan upang maakit ang marami sa paggawa ng mga kabutihan. Hilingin mo sa sanggol na si Jesus na hawak mo sa iyong bisig ang mahigpit ko ngayong pangangailangan. Samahan mo ako sa aking panalangin sapagkat ang dasal ng isang banal na kagaya mo ay dinirinig ng Diyos. Pagkalooban nawa ako ng Panginoon ng tanda ng kanyang pagmamahal, pagkalinga at paggabay. Sa tulong mo, naway ipagkaloob niya sa akin ang kaganapan ng buhay at ang pag-ibig na walang hanggan. Amen.